Yes, mga kablog. And can you stay faithful even beyond what you can bear? Find the answers to your questions with us only here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Egon og silimbahon nga Dios ninintakna sa kabuntagon, kami mapasalamaton nga sa gihapon ikaw nagauban kanamo, nagahatag kanamo nining higayon sa pagduol diha kanimo sa pagampo o sa pagpasalamat diha kanimo sa tanan nimo nga kaayo nga dili namo masuklian apan Ginoo ikaw wala kapuya sa matag usa kanamo, busa karon nga kabuntagon nagpakatakos na usab kami sa pagduol kanimo uban ang among mga pagsimba ug mga hangyo niining orasa. Kauban sa among mga kapaglaom diha sa ilang panimalay, wherever they may be today, hinaot Ginoo, ikaw panalangin o magatandog sa ilang kinabuhi nga magmalambuon sila diha sa panglawas ug sa espiritu. Kining tanan among gipangayo o gilaoman nga madawat sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. 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 Good morning and happy Sabbath once again, mga kapaglaom. We are live here in Cebu sa TV25 and of course naapod ta mga kapaglaom sa Channel 37 all across the Philippines and wherever you are in the world, as long as you are connected to the internet through our Facebook page, Let's Pray Pilipinas. Busa atong sugdan sa pag-share ang atuang simultaneous broadcast via Facebook dinha sa atong mga timelines aron daghan ta nga mag-uban sa pag-inampuay ug sa pagtuon. And if you have mga prayer requests or galing mga pagpasalamat sa mga natubag nga mga pag-ampo, mamahimo na ninyong sugdan sa pagpadala pinaagi sa mga text messages. Dunay mga numero nga nagawas diha sa inyong mga TV screens karon para sa mga wala nagtutok sa screen karon, no, kay nag-andam sa ilahang pag-adto sa simbahan. Kung kamo smart subscriber, ang mga numero nga inyong pag-sendan sa text message mao ang 0929-3441777 o galing Globe SIM card sa inyong gigamit 0916557477. Pwede po mo comment dinha sa atuang comment section sa Facebook. Butangan lang nato og mga pangalan kung kinsa man gani ang nagpadala, kinsa ang atong pag-aampuan, unsay angay natong pag-aampuan, no? And Pastor, do na pa ba laing mga reminders nato dinha? Yes, kapaglaom rinan kon do na mo'y mga prayer request mga kapaglaom nga confidential. Kindly put the word confidential og amo nang iampo sa tago, sa hilom ang inyong mga pag-ampo mga kapaglaom. Og amo ipaniguro nga dinhi sa atong programa walay mga hangyo nga atong masayloan, no? Kung ugaling dunay mga prayer request nga maulahi, amo kana nga atimanon dinhi sa ato nga tulumanon mga kapaglaom. Og amo kamong gipasalamatan niining kabuntagon sa kanunay ninyo nga pagpadala sa inyong mga prayer request dinhi sa atong programa Let's Pray Pilipinas.
Yes, thank you so much kapaglaom Renan and kapaglaom Pastor Laron sa mao nga mga pagpahinumdum no sa atong mga kapaglaom nga naga subaybay kanato kanunay matag adlawng Sabado og salamat usab sa mao nga assurance. So mga kapaglaom amo gayud nga ikalipay nga amo na usab nga mapahat kaninyo ang pag-ampo nga gitubag sa atong Dios uban sa iyang grasya ug panalangin. Ato kining paminawan uban later atong pagabasahon ang mga praise reports nga ginapadala sa atong mga kapaglaom in a short while. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Yes, indeed, when we ask, God answers. So, gikan ni kapaglaom sa mga Mistola family kung ato kini nga nahinumduman mga kapaglaom nagapadala sila alang sa successful nga operation sa iyaha nga mama. Kapaglaom rin kapaglaom pastor ni atong December 3 nagpadala sila og balik ug nagpahibalo kanato nga ang ilang mama nga si kapaglaom Betty Mistola nahimo nga successful ang mao nga surgery gikan sa iyaha nga ulo ug nakamata na sab siya gikan sa coma. Wow, praise God mao nga dako kaayo nga milagro atong kanunay pag-ampo mga kapaglaom ang total or complete healing or recovery sa iyahang mama. Mistola family from Ormoc City, yes, Leyte. Leyte. Okay, sa kung inyo sa dahimduman mga kapaglaom, ang atong isa sa ginikanan nagpadala alang sa iyahang anak nga si Renly Dexter Cagas, makabenta nga makapasar kini sa agriculture licensure examination. O katong December 8 nagpadala sila og balik nagpahibalo so sa good news nga sa diin ang iyahang anak nakapasar. Wow, praise God and congratulations kapaglaom Renly. Then si gikan usab sa mga Galve family nag-text usab sila nato kapag lamunan kapag laong pastor nagpadala kini nag-request ni atong November 23, 2022 mga kapag laom kung inyong nahinumduman giubanan nato sila sa pag-ampo nga ang iyahang anak nga si Jerwin Galve makapasar sab sa agriculture licensure examination and praise God the same day sa pagtubag sa pag-ampo ni kapag laom Renly o sa iyahang pamilya nakapasar sab siya. Amen. December 8, ilahang na-claim ang mao nga license nga ilahang ginalong for how many years. And after third time pa jud niya nga pag-take sa board exam. Okay. Wow. Ang Ginoo dili late, dili pod advance but on time. Yes. Amen. So mao gid na ang panahon alang ni kapaglaom Jerwin. And lastly, last Saturday ato ang gi-pray si kapaglaom Jeneline Quesada. And praise God kaayo alang ni sa iyahang successful nga tabso. And praise God kay ang Ginoo no nag-uban gid sa iyang operation on that same day nga to siyang giampo kapag laom Renan 1 PM ang iyang operation that time no and nag-message din sa ko ang person nga naga-request pagkagabi nga naging successful ang tanan bisan pa man tulog ang mao nga doctor murag dili kay confident sa mao nga operation but ang Ginoo mismo nga mo'y naguban sa iya very much confident. And so atong i-pray nga ma-complete ang iyaha nga recovery. Then I think napayuban din hiya akong ihatag kapag laom Renan ang panahon. Yes, kapag laom mine, thank you no sa pagpahat ni atong mga answered prayers and indeed God is worthy of praise ani nga mga gitubag nga mga pag-ampo mga kapaglaom. Pipila sa mga kapaglaom nato nga dunay mga gitubag nga mga pag-ampo ang Uba family sa Bagong Taas, Valencia no. If nahinumduman ninyo mga kapaglaom, nagpaampo sila alang sa safe and delivery sa ilahang baby and para ni kang kapaglaom Lily no. And ni adtong December 1 mga kapaglaom, although dunay mga kakulian sa paggawa sa bata, but we praise God nga successful ang pag-deliver ni kapaglaom Lily. Amen. Congratulations. Congratulations kapaglaom Lily. And also, nahinumduman ninyo katunggikan ni kapaglaom Jemima Bigkas nga ang concern originally atong giampuan was for operation no. And on December 1 also nakadawat pud ta og kining praise report or answered prayer gikan kanila nga pag kuha sa resulta sa 2D echo, okay ang result and of course successful po ang iyang operation. So atong makita nga ang Ginoo no nagauban gyud kanato o gaandam sa pagtubag sa ato ang mga panginahanglan sa ato ang mga pag-ampo. And of course, when answers are
finally given to us by God, no, He is worthy of praise and mga Yes. pagpasalamat. And that's also an encouragement for us nga dili kita muhunong sa pag-ampo. Busa Amen. sa mga pipila na pod ka mga episodes, mupadayon kami sa pagpahat sa mga answered prayers. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Thank you so much mga kapaglaom sa pagpadala sa inyong mga praise reports. Keep sending your praise reports mga kapaglaom aron ma-encourage ang tanan ng mga kapaglaom nga nagpadala dinhi nga magpadayon gihapon sa pagpadala hangtod nga makamtan nila ang katumanan niining ilang mga pag-ampo. And so atong ipadayon sa pag-ampo ang atong mga kapaglaom nga naka-enlist dinhi sa batch 1. Hilabi na gayod ni kapaglaom Gloria Tagas alang sa iyahang nakaron currently sa Manila ug naay naasab kini ginabatyag sa iyahang panlawas atong i-pray nga sila maayo. Kauban ni kapaglaom Sunny Joel Tan mo gihapon alang silang healing and recovery. Then si kapaglaom Osita Martizano nga right now na admit tungod pud sa usa ka condition nga nagsuffer pud siya gikan niini no. So atong i-pray nga makabalik na siya sa pagpanikay-sikay, pagbuhat sa mga buluhaton sa matag adlaw no kapaglaom Renan. And then maingon man sab si kapaglaom Red Quaresma nga unta mahimo nga manormal na ang iyahang temperature tungod kay gihilantan day ni siya. So atong i-pray nga maayo labi na karon panahon no daghan gipang ubo, gipang sipon, gipang hilanat, daghan gid kaayo and atong i-pray nga maayo sila. Then ingon man sab si kapaglaom Mercy Barber nga naa karon sa Adventist Hospital na admit gihapon siya na apoy ginabatyag kapag laom Renan. Then lastly per request alang sa iyang mga igsuon ni kapag laom Ivy gikan sa San Francisco Agusan del Sur, nagpadala siya alang sa iyahang mga igsuon nga si Jay Paglumutan og si Christine Eve Paglumutan nga currently naa sa Canada karon. Kanunay nato ni giapila sa pag-ampo alang sa ilahang NCLEX this coming December 17, 2022. Hapit na gyud no, last month bata since nag-start og ampo ani nila and ato ni i-claim mga kapaglaom nga ang Amen. Ginoo mag-uban gid sa ila labi na ron no nga hapit na ang ila nga examination. Yes. And for this batch of prayer request akong hangyoon si kapaglaom Renan, please pray. Yes, with pleasure. Mga kapaglaom, let's pray together. Our Father in heaven, thank you Lord for the Sabbath. Salamat Ginoo sa kaning episode na pod nga nagkauban na pod kami alang sa pag-inampuay, pagtuon sa imuhang mga pulong Ginoo. I pray dear Heavenly Father that you will prepare each of our minds and hearts, dear Lord, for the answers that you have already prepared before we even utter these prayers. Father God, I pray for confidence in each of us, confidence that is coming from you, dear Lord, that if we ask according to your will, you will give us the answers, dear Lord. Yes, Lord. Father in heaven, I pray especially sa pipila sa among mga kapaglaom Ginoo nga dunay mga balatian, ang uban kanila naa sa ilahang panimalay, ang uban naa sa balay tambalanan, nagkalain-lain, naglahi-lahi ang ilahang mga gipangbati, dear Heavenly Father. But you are our creator and you know what's going on with our bodies, ilahang mga panglawas Ginoo. I pray nga imo silang bisitahon, dear Heavenly Father, tagsa-tagsa kung asa man sila karon. Especially sila ni kapaglaom Gloria Tagas, sila ni kapaglaom Sunny Joel Tan, Osita Martizano, Reds Quaresma, and si kapaglaom Mercy Barber. Dear Lord, you know exactly unsay nahitabo sa ilahang health at the moment. I pray, dear Lord, nga kung dunay mga medications nga ilang gipang tumar at the moment, bless this, dear Heavenly Father, nga makatabang sa ilahang recovery and sa ilahang kaayuhan. I also pray for the medical staff, nag-atiman kanila, o ilaha bakahang mga pamilya, dear Heavenly Father, nga nag-support kanila at the moment. Tagaay sila sa ilang mga panginahanglanon.
especially financial, dear Heavenly Father. I also pray nga imo silang giyahan kung unsay pagabuhaton in order to regain their strength, dear Lord, and to keep themselves healthy once again, dear Heavenly Father. I also pray especially for kapaglaong Jay and Christine Eve Baglumutan, dear Heavenly Father. Kanunay namo silang ginaapil sa among mga pag-ampo. Nahaduol na ang ilahang NCLEX karon na ning December 17, dear Heavenly Father. And ilang hangyo Ginoo nga imong ihatag ang kalampusan sa ilahang NCLEX. Guide them, dear Heavenly Father. Andama sila mentally and physically as well as emotionally para sa kaning examination. Dear Lord, all of these things being asked is out of our control, and you only have the answers to these. Busa amo kining ginatugyan dinha sa ngalan ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Right. So mga kapaglaom, doon na pa po yung mga pipila dinhi sa ato ang list, no, nga mga nagpadala sa ilahang prayer request. Ako kining pagabasahon, and I will request kapaglaong Pastor Limwell to please lead us later on. You can also help us pray for this kaning usa ka pamilya ni sa pamilya rather ni sender 7122. Ato silang iampo. Wala ta kabalo kung unsa exactly ang ilahang concern, but we will pray for them sa ilahang kaayuhan, no. Also kang Kane Ang for healing and recovery. And ato pong i-appeal sa pag-ampo si kapaglaom Kisha Basok nga doon na po'y gibati sa iyahang panglawas karon, especially sa iyahang kasing-kasing, no. Also si kapaglaom Lilia Asis nga nagsakit ang ulo o nag-ubo karumtak na. Now, let's also pray for good health para kang kapaglaom Herbert Dirial. No, and also kang kapaglaom Glendilu Leones nga dunay scheduled operation. I think karon ni siyang simanaha atong iampo nga unta kini nga sa operation maging successful. Okay? Yes. So Pastor? Yes, kapaglaom rinan ining kabuntagon mga kaigsunan, doon natay daghan kayong mga kabalaka sa ato nga pagkinabuhi. Unya tingali doon natay mga pag-ampo nga wa gani tuwaga sa Ginoo, no? Pero dunay awit nga nagyon, when answers aren't enough, there is Jesus. No? Dunay Kristo nga kanunay maminaw kanato. And so this morning I would like to share a text in the Bible found in Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge Jesus, and He will make your path straight. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Among dalampanan og dalaygon nga Dios, ninintak na sa kabuntagon, aniya usab kami nagaduol kanimo, hangyo o nagapasidungog, nagapasalamat sa tanan nga mga tubag nimo sa among mga pag-ampo. Og nining kabuntagon, aniya kami nagaduol na sab kanimo alang sa pinasahi nga pag-ampo alang sa among mga kapaglaom nga naa sa balatian. Daghan kanila ang naa sa balatian, Ginoo. Ug wala kami nasayod kung unsa ang sitwasyon sa ilang mga sakit niining kabuntagon, apan ikaw mao ang Dios nga nagaayo, nagapadala sa imong bugtong anak nga sa dinhi pa siya sa yuta, tanan nga klase sa mga balatian iyang giayo. Og nining kabuntagon akong ginaampo si kapaglaom Kane Ang, Kisha Basok Lilia Asis, kapaglaom Herbert Dirial og Glendilo Leones. Kini sila, Ginoo, nagahangyo kanimo nga imo silang ubanan sa ilang mga pag-antos o mga pag-agulo sa kinabuhi tungod sa balatian.
Hatagi sila sa kaayuhan o panalangini ang ilang panudlanan nga ilang mahikap ang tanan nila nga panginahanglanon sa kaayuhan sa ilang balatian o gamitang instrumento ang mga doktor ang kinaiyahan nga mahiuli sila sa ilang maayo nga panglawas. Panalangin ni usab ang panimalay nga among ginabasa karon, sender 7122. Ginoo, ikaw nakatultol kung asa ang ilang panimalay nini nga kabuntagon, kay ikaw nahibalo man sa tanan o anaas tanang dapit. Busa ako nagahangyo nga ikaw pakamaayo ni ining panimalay nga ang kadasig, kalinaw, panaghiusa, gugma maoy magbugkos kanilang tanan nga ilang maangkon ang usa ka malipayon nga panimalay, usa ka gamayng langit nining yuta ug maandam sila sa imong nga pagparehag. Kining tanan o Dios among gipangayo o gilauman nga madawat pinagi sa imong bugtong anak nga si Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you, Pastor. And so karong taknaa mga kapaglaom, no, atong tagaan sa pagtagad ang usa na pud ka pagtuon. Ang ato ang topiko karon is faithfulness amidst pressure. Atong naisgutan, no, ni-mention ni Pastor naniha nga do not tay mga worries, mga kapugan, maybe stresses, and we may be under pressure. So let's try to discuss this and see unsaon diay nato siya pag-overcome. Yes. Right? Ang ato nga kinabuhi kapag laom renan, mura ba og nahimo ng kabahin gyud tungod sa sala ni, resulta sa sala. Nahimo na natong kabahin og matud pa sa usa sa mga tulumanon sa radyo nga sa atong pagkahimugso, gikaluhaan na ta og mga suliran. Kaluhan na gid ini. Gikaluhaan na ta og suliran. Apan mga kaigsuunan, mga kapaglaom, normal kini sa ato nga pagkinabuhi nga dunay gyud tay mga panlimbasog. Doon nagyoy mga pagdaog nga atong himuon sa atong nga kinabuhi ug ang atong nga diskusyon karon kapag laom mind naghisgot kun unsa may atong himuon kay wa man tay di man tay exempted. Unya abi ra ba ninyo mga kapaglaom daghan kay klase nga mohatag og problema sa atong nga kinabuhi kining kwarta. Number one. Nya watay bayad sa atong utang. Unya kamong mga magtiayon, kitang mga bana, kamong mga asawa, mao ra nay kanunay lalisan ng kwarta, no? Laban kes ulo. Niya mga batanon, kanas mga minyo na. Ang mga batanon problema sa ilang pagtuon. Ha? Unya ang uban bisag unsa na lang himuon nga magic aron lang gyud makapasar. Magic. Magic ba, okay? Unya gawa sa pagtuon pa ilang problema sa gugma. Musabay pag yun. Musabay pag yun. Unya problema sa trabaho, unya problema sa relasyon, daghan kaayo mga hasol sa ato nga kinabuhi. Ug unsaon man nato ni mga kapaglaom nga ato ning madaog ug atong maagian ba? Kay abi ninyo sultihan ta mo, di gyud ta magpadaog sa mga problema sa ato nga kinabuhi. Ngano? Kay problema ta karon, unya iniglabay sa panahon, wa na. Di ba? Sumala mga kapaglaom, unsa man nga dagko kaayo nga mga problema inyong nagian. Pero hinglabay ra man kapag laom renan. Unya ni ata karon, maayo atong panglawas, makapahiyom ta. Makapahiyom ta. Unya madasigon gihapon ta. So dunay mga sikreto kapag laom mayn, ha. Dunay sikreto nga atong itudlo karon sa atong mga kapaglaom aron nga kitang tanan magmadaogon ta sa ato nga pagbuntog ni ining lain-lain nga kahasor sa ato nga kinabuhi kapag laom mayn. Yes, sakto gid na Pastor, no. Matod pa nimo di gid pwede malikayan. So at na lang buhaton, suklan na lang gid nato. Saan to sa pagsukol mga kapaglaom? Una ania pag-ampo. Yes. Pinaagi gyud sa pag-ampo. Una gid nato buhaton, even kita mga Kristohanon Pastor, no, wa gid tay lain buhaton sa panahon nga kita magkalisod na gyud gani. Wa gid tay lain una buhaton, ampo gyud ta. Bisan pag di magkalisod, moampo gyud ta. Moampo gyud. Asa mo magkalisod? Kay wa na magigalain kapadulngan. Dili naman na nimo na kaya kung wala ang Ginoo uban diha kanimo. So mauna mga kapaglaom, ampo gyud, Yes. Pastor. Ako ning i-remind sa ato mga kapaglaom.
Mga kapaglaom, dili nato himuon ang pag-ampo nga maoy katapusan natong hinagiban. Last resort. Oo. Kana bang wa na magyud koy mahimo mo ampo na lang ko. Gani ang Biblia nagpahinumdom ka nato to pray without ceasing. Yes. Wa gyud hunong nga ato mga pag-ampo. Kay kung sa maayo nga panahon ampo ta. Kung wabot ang medyo shaky na gamay, ampo ta. Kung makaproblema na gyud ta, ampo gihapon ta. In whatever situation, wherever you may be, bisag unsa nga panahon, oras ato nga kinabuhi, magmainam po unta kapag laom rin. Sakto That's right, dyan na, Pastor. Pastor. No? In fact, ang Matthew 11:28-30 mga kapaglaom, no? We are all familiar with this. I'm just going to read to remind us. No, unsay giingon, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Amen. No? So doon ay promise din na sa Biblia nga we have to come to Him sa ato ang Ginoo. Whatever it is that we are going through, doon ay mga worries, nalipay ba kahata? Nag-uol in whatever Correct. situation, no? Naadunahan ba ta? Napupri ba ta? Whatever it is, kinahanglan ta nga mo duol dito kaniya. And sometimes we just came across some temptations, magkalisod ta. We forget that we have to kanang first natong resort unta is duulo na to ang Ginoo in times like this, no? And even Sister Ellen White in one of her writings, no, she mentioned na let us go to God and agonize with Him in prayer. No, ludhan na nato kung unsa magay natong mga kagulanan. Correct. Hilak na didto sa Ginoo. Iagulo jud mo nagmaayo. Abi nimo kapag laom rinan, one of the classic examples sa Biblia nga despite sa iyang sitwasyon, nag-ampo siya sa Ginoo, gimingaw siya sa iyang kanang pamilya, iyang homeland, gimingaw siya. Kay numdum mo ni Daniel. Di ba si Daniel? Nadakpan siya from sa ilahang kuan from Israel ngadto sa kanang langyaw niya, layo kaayo. Panaw sila og pila ka adlaw, pila ka milya. Unya akong ma-imagine na kapag laumayan nga murag na kanang na homesick siya dito ba? Bisag kinsa. Niya. Unsa iyang gihimo mga kapag laom? Morning and evening iyang ablihan ang bintana sa iyang kwarto niya, ampo siya dito. Di ba? Ampo siya. So ingon ana, classic example kana mga kapag laom nga kung dunay mga sitwasyon nga ingon ana, wa gyud tay laing kadangpan ang Ginoo sa ato mga pag-ampo. Yes, Amen tinuod to that, yun. Pastor. According pasad sa mga ratings na newsletter na nabasahan, Pastor, no, nga ang emphasis niya dito nga mas makabantay, mas kung panalitan wala man gani ipagsulay o wala difficulty sa imong kinabuhi o wala temptation sa imong kinabuhi, very alarming na gyud na. Kay nga naman, that means ang kaaway wala siya naning kamot na ikaw maadto sa iyaha. Nagkuyog ra ka niya. Smooth kayo ang imuhang life. And kana alarming na mga kapaglaom. And that's the very moment na kinahanglan nimo muduol sa Ginoo o Ginoo. Kung pagsulay. So kung pagsulay. walay pagsulay sa atong kinabuhi, dapat mabalaka ta. Mabalaka gyud ka. Ngano man ni Ginoo nganong wa may pagsulay? Nagkuyog-kuyog ba ko sa sulog or unsa ba? Oo. Mao gyud. Okay. So unsa may ikaduhang sikreto kapag laom mind? Before that, Pastor, nakoy basahon nga nindot Yes. kay nga linya din hiya sa writings ni Mrs. White sa early writings ingon siya. Kung moduol ta sa Ginoo no katong gingon ni kapag laom when we agonize with God in prayer, kanang mo kag-agonize nga kanang dili lang kay ampo lang nga imo nang gilitanya na imo na nang memorize na sa kani adto ko nang gi-pour out gid mo tanan imong pagbati iba nga gihilakan gid nimo ang Ginoo og maayo ba. He will not turn us away empty. Kanang bitawng naatay panudlanan ng gibutang sa Ginoo, Ginoo sudli ni dili gid nimo siya undangan hangtod di na niya pagasudlan. So mao na mga kapaglaom, He will not turn us away empty, but He will give us His grace and strength to overcome. Di ba kay kabalo ang Ginoo nga nanginahanglan ta og kusog
nga ma-overcome nato ang atong mga pagsulay. So dili na mahimo nga ma-overcome nato o malampasan kung dili na nato siya kauban. Kay nganuman siya mismo iya nang na-overcome ang kalibutan. And we are on this world nga Ginoo lakaw-lakaw na kaniadto iya na naagian. So wala tay lain kauban, dapat siya ra gyud. And to break the power of the enemy. So ikaduha mga kapaglaom, give thanks. Give thanks. So kana bitang naabisag na akasa kalisod, salamat kay Ginoo ka nagkalisod ko. Salamat kay Ginoo kay piso na lang akong kwarta. Yeah, kay Salamat kaayo Ginoo kay naapay nahabilin nga 25 tabos. Ang ato nga kanang human tendency kapag laomain, mao man ang pagmahay hinuon sa Ginoo. Di ano na to iduot sa Ginoo, no? Grabe po ka Ginoo, oy. Karon na hinuon nga nanginahanglan ko. Piso na lang hinuon ako ang kwarta. Nga mapag-ipaningil sa akong mga nautangan Ginoo nga wa ko'y kwarta. Kaganiha nga wa ko kanang di ko mulakaw ang ako ang kwarta G's. Karon nga mulakaw 3 na lang. Sa may ako pamasahe. Ang mao di ang G's kay iya gipalit og pan, gisuklian siya og 3. So ingon ana mga kapaglaom no nga kung dunay mga pagsulay sa ato nga kinabuhi, kinahanglan pasalamat ta. Usa sa mga Bible characters pod diha sa Biblia nga bisan kun naa siya sa mga pagsulay, pasalamat siya sa Ginoo, kanta pa. Hinumdum ka kang Pablo. Yes. Yes. Paul and Silas. Yes. Dito sila sa prisuhan pero wa sila mag-uoloy. Instead nahimong panalangin, ilang giisip nga nahimong panalangin ang ilang presensya dito, kanta sila. Ampo sila unya ingon ang mga jail guard o ang ilang mga kauban nga unsa man yung mga tawhana? Di man normal. Di man normal. Okay? Mga kung sa taga Bukidnon pa, mga kalay man ni sila. Kalay. Pero I think Pastor, it is all because kanang bitang panahon nga naatay closer nga relasyon sa Ginoo nga kampante gyud ta bisag unsa pay matabo sa atong kinabuhi nga nagkalisod ka man or naharuhay ka man, ang Ginoo na maingon nimo nga okay ra ni kay dili man ako ang hold sa future. Ang Ginoo na man dinhi nag-uban nako og siya nay mo lead out nako dinhi ning tungura kay usama sa mga ingon dili man nimo last. Ang bagyo di man gina mo yung hangtod sa hangtod na man ginay kutbanan ang bagyo. So mga ina ra gyud gihapon no. And then another reminder pud sa Ginoo sa ato mga kapaglaom, Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow. Kini mo gud ato kasagaran mabalaka gyud Pastor. Mabalaka gyud ta. Ugma pagyod dili pagyod karon ang atong kabalakan. Ang mga batan-on na to bulagan sa uyab mabalaka dayon. Wa sila kay balo nga dunay mas maayo pa nga giandam ang Ginoo. Ni adtong milakaw. So ayaw mo kabalaka, ha? Ayaw mo ka problema. So mana dili gid mabalaka. So each day has enough trouble of its own. Kung unsa lang imuhang kanang adlaw din na amo ra na imong atubangon ay nagunahon na sa ugma pa. And our Father cares ingon, let us fresh blessings of each new day awaken praise in our hearts for this token of His loving care. Kana bitaw tanan nimo ikwintahon nimo kanang naka sa kalisod, kwintahon nimo ang imong mga blessings. Sama sa kanta, count your blessings, name them one by one. So kung nagkalisod ka, imo na tong gipanglista tong panahon gipanalinginan kasi Ginoo, basahag balik and track it back ag imo makita ang wow, sa katong nanginahanglan ko ani Ginoo gi-providean ko, katong mao ni i-provide ko, and right now no wonder ang Ginoo dili pud ingon nga dili ko niya paga-providean, ubanan gyud hapon ko niya. So mao na siya. Then lastly, Pastor, kapag lamrinan napatay last nga pinakanindot nga usay malimtan nato ni nga naana din sa tong atubangan pero di gyapon nato na mahimo. Yes, mga kapaglaom, let's claim promises nga gikan sa Ginoo, no? Dunay daghan kayong gi-promise ang Ginoo sa tua and we tend to forget about it. So ato nang i-claim, no? Ingon pa, and this is a very common phrase, no? Even with faith as small as a mustard seed, we can move mountains. Amen. No? Pipila sa mga promises nga makita nato dinha sa Bible, for example, is on John 16:33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Wow. No, kanindot anak nga malandungan, no, nga God has already, or He already came to overcome the world, and that He even sacrificed Himself, no? Kana jud na ako ang reminder personally, no, mauna ako ang reminder that
kung naagani ko yung mga kagulanan, whatever worries I have, kagamay ra ani compared sa pagpakamatay sa Ginoo sa ato Bitaw. sa krus. No? Ang kulang manggod nato kapag laong rinan mao lang ang pagsalig sa saad sa Ginoo. Mm. Kay ang Ginoo dunay libuan kalibo ka mga saad, but nakulang ta og pag-angkon, paglaom, pagtuo ni anang mga saad. Nakalimuta nga dunay mahigugmaon nga Dios nga nahigugma kanato. Yes. Mind you mga kapaglaom, ang gugma sa Ginoo di gud nato matugkad. Di gud nato masukod ang gugma sa Ginoo. Malitok nato pero musulti ko nga wa gyoy pulong nga insakto nga makapadayag, makasaysay sa iyang gugma. Nga bisan ang pinakagamay nga kaspa sa imong ulo matagag nasayod siya ni ana. Just imagine. Okay? Mas gamay pa ng kaspa kaysa imong buhok, pero ang Dios nasayod ni ana. Amen. Bisan kung unsa kadaghan sa tao tibuok kalibutan ingon sa balas sa baybayon, but He really knows you. Amen. Nasayod siya sa imong location karon, imong hunahuna og pagbati. So why hinungdan nga dili nato ang kunon iyang mga saad, kay kana nga mga saad alang kanimo, kanako og kanatong tanan. Yes, thank you so much, Pastor. No, I think ang tendency mo sa good na to, Pastor God, nga nilita mo salig sa Ginoo because atong iparihas ang ato ang pag-treat sa Ginoo ug atong pag-treat sa atong Tawhanon. isig katawo. Nga kana bitawng gisaara naman ko aning tawhana, pakyason ra gihapon ko ani niya. Sama sa atong topic last time ba nga saaron ka pakyason ug i-design pud nato ang atong pagtuo sa Ginoo nga parihas ra ni sila. Pero mga kapaglaom ato jud ning kanunay hinumduman nga ang Ginoo nagpahinumdum sa tuwa sa iyahang sinulat ni Mrs. White siya, the Lord has pledged His word and it cannot fail. Kung unsay iyahang gistorya sa tuwa, dili gid na niya mapakyas. Dili gid na mapakyas because He is faithful nga siya nga nagasaad iya ng pagatumanon. Bigi pakyas man kasadaghan nga mga tao pero ang Ginoo dili mo pakyas sa imuha. So, ang sa tubuhaton, since God has been our example, nagpakita sa atoa kung unsaon nato pag-overcome ang tanan kaiyahang ang ning na-overcome, keep on trusting, keep on loving sa Ginoo aron nga kanunay maduol ta sa iyaha and ma-build atong relasyon sa iyaha, musalig ta niya. Yes. Alright. No, nindot kayo na siya pamalanduhan kapag na-mind. Just a little bit, no. All of these things nga ato ang gi-discuss, gi-support po ni sa psychology and sa mga studies, research. In 2021, dili lang ako ma-point out exactly unsay reference ani, but I shared this one of our churches, no, a few weeks ago. And according to the studies nga kaning mga tao bitaw nga nag-seek og kaning medical attention in terms of emotional and psychological challenges nga gi-separate sila into two groups. One katong mga wala lang mag-treatment lang, and then another group which gidungagan nila og pasuwaton sila og unsay unsa nga mga butang nga mapasalamaton sila. And it actually helped them overcome their depression a little bit faster compared to the other group. So ato ang gikma ba, it was already laid out, no, nga we have to give thanks and to just keep the faith. Kanunay lang gyud, and that wala man gyud tay tawa lang man ta, lisod na nato buhaton, dali ra kay isulti but lisod kay buhaton, musa ato na siyang idala sa atong mga pag-ampo. Yes. And so daghan kayong salamat mga kapaglaom, no, for joining us in this discussion, Pastor and Yes. Kapaglaom Mind. Thank you Yes, for your Kapaglaom insights. And as we prayerfully ponder upon these lessons nga ato ang nakatunan karon, let's also ponder upon the message of this song. We will be right back. Amen. Hining kalibutan nga atong ginapuy-an, adunay mga problema ang atong masugatan. Apan igsuon ko, ayaw lakabalaka, kay kini temporaryo ug mulabay ra.
this is the place where you don't have to pray alone, mga kapaglaom. Ninduta atong alawiton, mga kapaglaom. No? Dili kita pasagdan sa ato ang Ginoo, busa kita magasalig lamang. And speaking of pagasalig, atong idala dito no sa trono sa grasya sa Ginoo ang mga pipila sa mga nahabilin nga mga prayer requests. And akong pagbasahon kini, akong hangyoon si Kapaglaom Mind to please lead this batch. Now, atong idala sa pag-ampo si Kapaglaom Nanay Rebecca Vosotros for her healing and recovery. Uban pod ni Kapaglaom Joy Torres. And doon na tayo usa ka Kapaglaom nga maga-take sa iyahang licensure exam for teachers karong umalabot nga December 16 si Kapaglaom Christopher Cordero. Ato siyang i-appeal sa pag-ampo. And also atong i-appeal ang final exam ni Kapaglaom Shana Joy Campbell, no? Hapit na mga exams atong i-appeal mga estudyante. And ipaampo po nato si Kapaglaom Jorain Maya Dulugin. Naa siya sa balay tambalanan karon mga Kapaglaom, dunay balatian ato siyang i-pray. And also ni Kapaglaom Evangeline Garcia nga doon na po siya interview karong December 13, no? So unta successful ang kini nga interview. So with that, akong hangyoon si Kapaglaom Mind to please pray. Yes, mga Kapaglaom, no? Thank you so much for reading Kapaglaom Renan. Before I will pray, mga Kapaglaom, let us claim again the verse or the promise na gihatag sa Ginoo sa to in 1 John 5:14. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Amen. So naatay dako nga confidence dia sa toong Ginoo. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we come boldly before the throne of grace because we know that you are a God who hears and answers us. Thank you, Father in heaven, that you're always available and you are just a prayer away. Thank you, Father God in heaven, that we have been reminded at times through ups and downs, uban pa nga mga ma-experiensyahan ni kinabuhi. Lord, ikaw kanunay mahimo na mo nga partner in prayer. Dili na mo kini mahikalimtan, and in thanksgiving dili ka na mo mahikalimtan, and lastly in claiming sa mga saad nga imong gihatag alang sa mo, because you know na amo ning maabdan, amo kining ma-experiensyahan ang mga pagsulay sa mong kinabuhi, uban nga mga struggles, tanan nga mga challenges, Lord, and ikaw naga-provide na namo daan og tuog answer niining. That's why ikaw nagahatag namo mga saad. Lord, help us trust you. And help us, Father in heaven, i-cast na mo ang mga kabalaka, because bisan pa magmubalaka mi, wala gihapon mi arang solusyon niining tanan. Father God, I know nga ikaw mao source sa tanan nga power, especially in the field of healing, because you're the source of our health. You're the source of sa amo ang kinabuhi, and ikaw nag-hold nining tanan. Lord, amo ning ihangyo diha kanimo sa pinasahi ang mga Kapaglaom nga naa karon sa balatian, especially Lord ni Kapaglaom Rebecca Vosotros, ni Kapaglaom Joy Torres, ni Kapaglaom Hodgern. I pray, Father in heaven, na ikaw magahatag kanila, Lord, sa alibyo sa ilang mga ginabati. And also, Lord, to those mga individual or mga Kapaglaom na mo nga nagtuo amahan nga ikaw maghatag kanila sa katumanan sa ilahang goal sa kinabuhi, especially in taking sila nga exams. Ikaw maghatag kanila, Lord, og success ni makapasar sila, especially ni Kapaglaom Christopher Cordero, may naman sab ni Kapaglaom Shana Joy Campbell. Lord, please ubani sila nga mga exams nga gina-take, and tagay sila confidence, dili gikan silang kaugalingon. Trust the process there, Lord. Lastly, mo sa Kapaglaom Evangeline Garcia, nagahandom amahan nga ma-providean sa mga panginahanglan, especially financially. Lord, with her interview nga umalabot, ikaw mag-auban sa iyaha amahan, and if it is your will, she will be part of those nga maka-receive sa mga kaayuhan nga gina-provide or gina-provide sa government, Father in heaven, that your people also will receive it, and ilahan nga
i-claim, Lord, nga ilang pasalamatan sa ikaw, kay ikaw ang source ni ining tanan according to your riches and glory. Forgive us, Father God, sa mga kasaypanan nga mga buhat diha kanimo. May it be na imo kining pagatubagon, not because kung kinsa man kami, but because of who you are towards us. Thank you, Lord, for everything. This I pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Kapaglaom. Yes, thank you so much. And for the last batch, mga Kapaglaom, atong i-appeal sa pag-ampo si Kapaglaom Princess Valin Raboy alang sa iyahang examination for Radiologic Technologist Licensure Examination this coming December 21 to 22. Then si Kapaglaom Jerson Mamak and Marjan Lim alang sa silang healing and recovery. Si Kapaglaom Christian Nudalo alang sa ilahagyapon nga healing and recovery kay right now na aksidente din siya sa bike. Then pastor paki-include sab nilang Kapaglaom Rivian and Kapaglaom Ivy while waiting for the results sa DLE or dentist licensure examination. So hapit na, maybe this week ilan na ni nga ma-receive. So let's keep on praying. I know mas cool ba ang maghulat kaysa sa mag-exam. So but still God has been faithful. God has been with you sa inyong examinations, and no wonder dili mo pagkapasagdan sa Ginoo. And so this morning, mga Kapaglaom, we will again claim the promise of God. And I will be reading one of the promises of God found in Jeremiah chapter 33 verse 6. Mao kining giingon, mga kaigsunan, "Behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security." Mao ni ang saad, mga Kapaglaom, nga nindot kaayo sa matag usa ka nato ug dili ta angay nga mabalaka sa ato nga pagkinabuhi. So this morning, once again, I would like to invite you to kindly bow your heads as I pray this morning. Magampo ta. Ginoo, ninitakna sa kabuntagon, among gipasalamatan na usab kining lain nga higayon diin kami makahimo sa pagtawag kanimo, kay ikaw lamang among dalampanan, ug kun wala ikaw, wala kami arang mahimo. Ngini nga kabuntagon, ako ginaampo ang among mga Kapaglaom nga naa sa balatian. Nagkinahanglan sila sa kaayuhan, Ginoo. Si Kapaglaom Jerson Mamak, Marlon Lim o Christian Nodalo. Hinaot nga imo silang ayuhon ining orasa, tanduga ang ilang mga balatian. Kung anaa man sila sa lisod nga kahimtang, hinaot nga ikaw mag-ayo kanila ug pabaruga sila nga dunay paglaom kay sila kauban namo nagasalig ug nagatuo sa imong mga saad nga ikaw mo palambo maghatag og kaayuhan sa amo nga balatian. Yes, among ginaampo usab ang among Kapaglaom Princess Valin Raboy sa iyang examination karong December 21 and 22. Hinaut o Dios nga imo siyang tabangan nga iyang mahimo sa pagpasar kining examination, nga kung unsa siya ka galamiton sa wala pa siya makapasar o karon nga wala pa siya makapasar, mas magamit pa unya siya alang sa imong bulhaton pag-andam ug mga katawhan alang sa imong gingharian sa dili pa ikaw muanhe. Amo sab ginaampo si Kapaglaom Rivian ug Ivy. Hinaot Ginoo nga ikaw magahatag kinila og malaumon og malipayon nga kinabuhi samtang nagahulat sa resulta sa examination ug itugot nga sila mahimo nga makapasar niini nga pasulit. Yes, Ang tanan o Dios unya among maangkon ang kalampusan ug ang tanan among iuli ang dungog ug himaya diha kanimo lamang ug pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Right, so mga Kapaglaom, no, we really appreciate nga Yes. kaning mag-uban gyud ta kanunay sa pag-ampo and sa ato ang mga discussions. It's such a blessing, mga Kapaglaom, that we have this kind of privilege na magamit nato ang media in order for us to pray together maski nagka layo ang ato ang mga lugar, no, kung asa man ganit ta. Amen. But there are some few things, mga Kapaglaom, that we would like to leave with you, no, bahin sa ato ang mga discussions.
mga kapaglaom, we have to remember that faithfulness amidst pressure is possible, but it is a combined effort. Man must work with his human power, aided by the divine power of Christ, to resist and to conquer at any cost to himself. So therefore, mga kapaglaom, man must be a co-worker with Christ in the labor of overcoming. And then, he will be partaker with Christ in His glory. So, have God by your side as you encounter daily troubles, so as not to give in to the pressure. So, hinumduman na to na kanunay mga kapaglaom. Mga kapaglaom, God has placed the promises in His Word to lead us to have faith in Him. Hold on to those promises, for He will surely fulfill them in reward for our faithfulness. To that, no? So once again, daghang salamat mga kapaglaom for staying with us sa atuang mga kapaglaom nga nag-uban nato sa telebisyon o mga kapaglaom nato nga nag-uban nato on social media. I hope that you will continue to pray with us. Especially those who shared sa ilaha sa tuang live stream and those who prayed gyud katong mga kapaglaom nga atong na-mention atong nabasa sa from first batch until sa fourth batch mga kapaglaom ato gyud na silang i-appeal sa pagampo, not just today but in every moment sa ato ang lives until atong madungog nga ang katong nga mga prayer request dinhi lagi tubag na diay. So mga kapaglaom, as we journey in the upward way, let us abide by our Lord and Savior. This has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, reminding you that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Yes, mga kapaglaom, remain faithful under pressure. This has been your Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, reminding you to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Learn to cope with life holding Christ's hand. This has been your Kapaglaom Pastor Lemuel Aron saying, let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pagampo din hilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.